Basura lang kayo na pinulot ng pondo ko, Avelina. You're just a nobody. Kaya huwag kang mag-ilusyon na may karapatan kang questionin kung saan napupunta ang pera ng foundation. Bukas na bukas, ipapasara ko na ang bulok na ampunang ito. Hakutin mo na ang mga pabigat mong ampon at lumayas kayo. Ang mga salitang iyon mula kay Soraya ay kasing talim ng patalim na direktang tumarak sa dibdib ni Avelina. Ng mga sandaling yon, maingat at tahimik niyang tinatahi ang punit na laylayan ng kupas na bestida ng 5 taong gulang na si Tala. Ang magaspang niyang mga daliri ay humaplos sa paboritong damit ng bata. Pilit na ibinabalik ang kaunting ganda nito. Isang mapait na kabalintunaan na habang sinusubukan niyang buuin at kalingain ang maliliit na bagay para sa mga batang ulila, walang awang winawasak ng isang nagkukunwaring anghel ang nag-iisa nilang mundo. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak o nagmakaawa sa harap ng matapobreng babae. Ngunit sa loob-loob niya, tila gumuho ang lahat ng haligi ng kanyang pag-asa. Nanikip ang kanyang lalamunan na halos pumigil sa pagdaloy ng hangin sa kanyang baga. Namahid ang kanyang mga braso at binti. Bumaon ang karayom sa kanyang hintuturo at tumulo ang maliit na butil ng dugo sa telang hawak niya. Ngunit wala siyang maramdamang pisikal na sakit. Tanging ang nakakapasong kirot lamang sa kanyang puso ang nangingibabaw habang nanlalabo ang kanyang paningin. Paano ko sasaluhin ang mga inosenteng ito sa gitna ng bagyo ng buhay kung ang tanging kubong aming sinisilungan ay ginibana ng mga taong may mga pusong bato? Hindi pa man sumisikat ang araw, isang walang awang baha ng ulan ang bumagsak mula sa nagangalit na kalangitan. Ang malamig na hanging dala ng unos ay humampas sa kanilang mga mukha nang walang pakundangang itulak sila ng mga gwardiya ni Soraya palabas ng tarangkahan ng ampunan. Nakatayo si Avelina sa gitna ng maputik na kalsada, basang-basa, habang mahigpit na nakayap sa kanya ang 10 taong gulang na si Mael at ang nanginginig na si Tala. Wala silang dalang, kahit na ano kundi ang iilang lumang damit na isiniksik sa isang manipis na supot. Sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, biglang napakapit si Tala sa dibdib ni Avelina. Nagsimulang humihingal ang bata, pilit na humahagilap ng hangin. Bawat pag-igting ng dibdib ni Tala ay sinasabayan ng panginginig ng kanyang maliliit na labi na unti-unti nang nagiging kulay ube. Inatake ng matinding hika ang bata, dala ng matinding lamig at puyat. Binalot ng matinding panik ang buong pagkatao ni Avelina. Lumuhod siya sa maputik na kalsada at mabilis na hinubad ang kanyang sariling manipis at basang-basang jacket. Ibinabalot niya ito sa nanghinginig na katawan ni Tala. Hindi na alintana ang katotohanang siya mismo ay nangangatog na sa lamig at nakasuot na lamang ng isang manipis na blusa. Niyakap niya ng mahigpit ang bata, sinusubukang ipasa ang sariling init ng katawan. Ngunit patuloy sa paghina ang paghinga ng maliit na anghel. Isang matalim na liwanag mula sa mga ilaw ng isang marangyang sasakyan ang biglang bumiyak sa madilim na kalsada. Batid ni Avelina kung kaninong sasakyan yon. Ito ang madalas na sundo ni Soraya, ang sasakyan ng bilyonaryong si Zorenio Alcantara na siyang may-ari ng lupang kinatatayuan ng ampunan. Sa sobrang desperasyon at kawalan ng pag-asa, tumakbo si Avelina patungo sa gitna ng daan at hinarang ang kanyang sariling katawan sa harap ng umaarangkadang sasakyan. Kumurba ang mga gulong sa basang semento at lumika ng nakakapasong amoy ng goma habang pilit na inihinto ng driver ang sasakyan, ilang pulgada lamang mula sa nakapikit na si Avelina. Kahit nang inginig ang buong kalamnan, tumakbo si Avelina sa gilid ng pintuan ng sasakyan at sunod-sunod na hinampas ang madilim na salamin nito. Sumunod sa kanya si Mael na buhat-buhat ang nanghihinang si Tala. Nang bumaba ang salamin, bumungad ang napakalamig at pamatay na titig ni Zorenio. Ang lalaking ito ay kilala sa walang awang pagdurog sa kanyang mga kalaban sa negosyo at wala siyang panahong makipag-usap sa mga taong itinuturing niyang basura sa lipunan.
Bago pa man makapagsalita si Zorenyo upang ipagtabuyan sila, lumuhod sa maputik na tubig ang batang si Mael. Inabot ng maliit at nanginginig na kamay ng bata ang kamay ni Zorenyo na nakapatong sa gilid ng bintana. Dahan-dahang idinikit ni Mael ang malamig na likod ng palad ng bilyonaryo sa kanyang sariling noo bilang pagmamano. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo ang kapatid ko. Mamatay po siya. Humihikbing makaawa ni Mael. Parang kinuryente ang buong sistema ni Zorenyo. Ang paglapat ng malamig at maliit na kamay ni Mael sa kanyang balat at ang nakikiusap na boses ng bata ay marahas na pumunit sa nakasarang pinto ng kanyang nakaraan. Bigla siyang dinalaw ng alaala ng kanyang sarili na kababatang kapatid na babae. Namatay sa mismong mga bisig niya dahil sa gutom at sakit sa gitna ng matinding kahirapan maraming taon na ang nakalilipas. Ang parehong lamig ng kamay, ang parehong desperadong paghinga. Bumilis ang tibok ng puso ni Zorenyo. Ngunit pinilit niyang ikubli ang nag-aalab na emosyon sa likod ng kanyang nagyeyelong mukha. Mabigat na bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang matangkad na bilyonaryo sa gitna ng ulan. Tinitigan ni Zorenyo si Avelina mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa matinding pandidiri sa nakakaawang itsura ng nurse. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang paningin sa namumutlang bata na yakap-yakap ni Avelina. Kasabay nito, ang malamig na hanging dala ng bagyo ay malayang pumasok sa loob ng kanyang marangyang sasakyan. Tila nagdadala ng isang babala ng paparating na pagbabago sa kanilang lahat. Ang malamig na hanging pumasok sa loob ng marangyang sasakyan kanina ay napalitan ng nakakapasong lamig ng aircon sa loob ng puti at tahimik na pasilyo ng ospital. Sa likod ng malaking salamin ng VIP room, nakatayo si Zorenyo na para isang estatwang yelo. Nabayaran na niya ang lahat ng paunang deposito upang mailigtas ang buhay ng batang si Tala, ngunit hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa papasok sa silid. Ang amoy ng gamot, ang makikinang nakarayom, at ang nakakabinging katahimikan ng mga pasyenteng nag-aagaw buhay ay marahas na kumakalmot sa kanyang pinakatatagong trauma. Sa loob ng kwarto, nananatiling gising si Avelina. Basang-basa pa rin ang laylayan ng kanyang damit at puno ng putik ang kanyang sapatos. Ngunit wala siyang pakialam sa sariling katawan. Mahigpit niyang hawak ang maliit na kamay ni Tala na ngayon ay may nakatusok na swero at iba't ibang tubo. Unti-unting bumabalik ang kulay sa mga labi ng bata, isang tanawin na nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa naninikip na dibdib ni Avelina. Sa gitna ng madaling araw, sinimula niyang awitin ang isang lumang oyayi. Ang kanyang tinig ay basag, pagod, ngunit nag-uumapaw sa walang hanggang pagmamahal ng isang ina, humahaplos sa bawat sulok ng malamig na silid. Bumukas ng bahagya ang pinto at pumasok si Manang Rosa, isang matandang janitress na may kip-kip na walis at isang maliit na baso ng mainit na kape. Bakas sa kulubot na mukha ng matanda ang awa habang inilalapag ang umuusok na inumin sa maliit na mesa. "Ineng, inumin mo muna ito." Mahinang wika ni Manang Rosa, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Magpakatatag ka. Ang mga batang ganyan, nararamdaman nila kapag sumusuko na ang taong nagmamahal sa kanila. Huwag mong ipakita sa kanya na takot ka." "Salamat po, Manang." Nanginginig ang boses na sagot ni Avelina, pilit na pinipigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. "Hindi ko po alam kung paano kami mabubuhay bukas, pero hindi ko pwedeng pabayaan si Tala. Siya na lang at si Mael ang pamilya ko." Sa labas ng salamin, tahimik na pinagmamasdan ni Zorenyo ang lahat. Ang bilyonaryong sanay na sanay sa mga taong lumalapit lamang sa kanya dahil sa pera, ay nakaramdam ng isang kakaibang pagguho sa kanyang matigas na paninindigan. Walang hinihinhing kapalit ang babaeng ito. Wala siyang pakialam sa sariling gutom at lamig. Mailigtas lamang ang isang batang wala namang dugong nananalaytay mula sa kanya. Ang eksenang ito ay unti-unting lumulusaw sa makapal na yelo na bumabalot sa puso ng binata.
Lumipas ang ilang oras at tuluyan ng bumigay ang pisikal na lakas ni Avelina. Nakapikit na siyang nakasubsob sa gilid ng kama ni Tala. Ang isang kamay ay hindi pa rin bumibitaw sa maliit na daliri ng bata. Dahan-dahang pinihit ni Zorenyo ang doorknob. Pumasok siya ng walang anumang ingay, natatakot na mabasag ang kapayapaan ng dalawa. Kumuha siya ng isang makapal at malambot na kumot mula sa kabinet ng ospital. Sa halip na iutos ito sa mga nurse na nakatambay sa labas, ang sarili niyang mga kamay na sanay pumirma ng bilyon-bilyong kontrata, ang maingat at medyo asiwa na nagbalot ng kumot sa nanginginig na balikat ni Avelina. Sandali siyang tumigil. Tinitigan ang payapang mukha ng nurse na may bahid pa ng natuyong luha, bago mabilis na lumabas ng silid na parang isang magnanakaw na natatakot mahuli ng sariling damdamin. Kinabukasan ng umaga, isang matalim na tunog ng takong ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Dumating si Soraya. Suot ang kanyang mamahaling damit at perpektong pampaganda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding selos at galit. Nakita niya ang opisyal na resibo ng ospital na nakapangalan kay Zorenyo. Nakita niya rin kung paano palihim, ngunit malalim na sinusulyapan ng kanyang mapapangasawa ang natutulog na si Avelina mula sa labas ng salamin. Humigpit ang hawak ni Soraya sa kanyang mamahaling bag, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Umatras siya patungo sa isang madilim na sulok ng pasilyo, kung saan walang makakakita sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telpono at nagsimulang mag-type ng isang mensahe patungo sa isang hindi kilalang numero. Ang bawat diin ng kanyang mga daliri sa screen ay puno ng malisya at pagbabanta. Wala siyang balak na hayaang agawin ng isang hampas lupang nurse ang atensyon ng lalaking magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Bago siya tuluyang umalis sa pasilyo, dumaan siya sa istasyon ng mga nurse. Nang makitang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng ibang pasyente, palihim niyang dinampot ang isang lumang folder na naglalaman ng inisyal na medical record ni Tala mula sa ampunan. Binasa niya ang ilang pahina na naglalaman ng listahan ng mga gamot ng bata, at isang malademonyong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga pulang labi. Nakahanap na siya ng perpektong armas para wasakin ang reputasyon ni Avelina at tuluyang lasunin ang isip ni Zorenyo. Habang nag-iisip si Soraya ng kanyang susunod na malupit na hakbang, tangi ang tuloy-tuloy at banayad na tunog ng makinang nagbabantay sa pintig ng puso ni Tala ang maridinig sa buong pasilyo. Isang tunog na nagpapaalala na ang buhay ng bata ay nakasabit na lamang sa isang napakanipis na sinulid ng tadhana. Ang tuloy-tuloy na tunog ng makinang nagbabantay sa pintig ng puso ni Tala ay tila naging musika ng pag-asa sa pandinig ni Avelina. Kinabukasan, habang tahimik niyang pinupunasan ang noo ng bata, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Zorenyo, bakas sa kanyang mukha ang puyat. Ngunit maingat niyang inilapag ang isang mainit na supot ng pagkain sa maliit na mesa. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi, inabot niya ang isang lalagyan ng mainit na sabaw kay Avelina. Sa pag-abot ng nurse, sandaling nagdampi ang kanilang mga daliri. Ang hindi sadyang paglapat ng kanilang mga balat ay nag-iwan ng kakaibang init na nagpabilis sa tibok ng puso ni Avelina, isang banayad na kalinga na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang makaalis ang bilyonaryo, maingat na hinugasan ni Avelina ang walang lamang plastik na lalagyan at mahigpit itong itinago sa kanyang lumang bag. Isang mumunting alaala na sa gitna ng kanyang kalbaryo, may isang taong nag-alala kung kumain na siya. Ngunit ang maikling init na ito ay mabilis na pinatay ng isang nag-aalab na pot. Nang magtungo si Avelina sa banyo upang maghilamos, marahas na hinarang siya ni Soraya. Ang mata pobreng babae ay nakapamewang. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit sa ilalim ng kanyang perpektong pampaganda. Ang kapal ng mukha mong magpanggap na santa, Avelina. Pabulong ngunit puno ng kamandag na asik ni Soraya habang pilit na inilalapit ang mukha sa nurse. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa bulok niyong ampunan 2 taon na ang nakararaan? Ako!
Utang na loob mo sa akin ang buhay ng mga batang iyan. At ito ang igaganti mo? Ginagamit mo ang sakit ng isang pulube para akitin ang mapapangasawa ko? You are truly disgusting. Alam ko ang laro mo. Nagpapaawa ka para makahuthot ng milyones kay Zorenyo. Wala akong hinihi'i kay Sir Zorenyo, kundi ang buhay ni Tala, Ma'am Soraya. Huwag niyo pong dungisan ang intensyon ko. Nanginghinig ngunit matatag na sagot ni Avelina, pilit na iniiwasan ang nakakasakal na presensya ng babae. Tumalikod siya at mabilis na lumabas. Hindi napansing sa kanyang pagmamadali ay palihim na naipasok ni Soraya ang isang maliit na babasaging bote sa siwang ng kanyang nakabukas na bag. Hindi nag-aksaya ng panahon si Soraya. Kinamit niya ang kanyang koneksyon at pera upang kausapin ang tiwaling direktor ng ospital. Sa loob ng madilim na opisina, napagkasunduan nilang palitan ang mga resulta ng pagsusuri ng bata. Dala ang mga peking dokumento. Hinanap niya si Zorenyo at nagpakita ng peking luhan ng pag-aalala. Zorenyo, please, you have to listen to me. I am just worried about you and that poor child. Malumanay at mapagkunwaring wika ni Soraya habang nakahawak sa braso ng binata. Kinausap ko ang direktor. Mayroon daw sakit sa pag-iisip si Avelina. Munchausen by proxy, sinasad din niyang lasunin at panatilihing may sakit si Tala para hindi ka umalis sa tabi niya, para patuloy siyang makahiin ng pera sa iyo. She is a monster, hiding behind a nurse's uniform. Bumilis ang paghinga ni Zorenyo. Ang salitang linason at pera ay marahas na umatake sa kanyang pinakamalalim na takot. Ang kanyang trauma sa mga taong manloloko ay tila bulkang sumabog. Tumakbo siya pabalik sa silid ni Tala. Nilamon ng madilim na pagdududa. Walang pasabing hinablot niya ang lumang bag ni Avelina na nakapatong sa silya at ibinuhos ang laman nito sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng mga lumang damit at rosaryo, gumulong ang isang hindi pamilyar na maliit na bote ng gamot na may nakasulat na matapang na chemical na nagpapahina ng puso. Wala itong reseta at hindi bahagi ng gamutan ni Tala. Paralisado si Avelina sa gulat. Sir Zorenyo, hindi ko po alam kung saan nanggaling yan. Wala po akong ginagawang masama kay Tala. Umiiyak niyang pagmamakaawa, pilit na inaabot ang braso ng lalaki. Ngunit huli na. Ang mga mata ni Zorenyo na kanina lamang ay nagpakita ng kalinga, ngayon ay nag-aapoy sa matinding pandidiri at pagtataksil. Marahas niyang iniwaksi ang kamay ni Avelina na tila isang nakakadiring sakit. Hawak ang maliit na bote, tinitigan niya ang nurse ng may halong pot at pagkadurog. Ano nga ba ang eksaktong lason na nasa loob ng boteng iyon na muntik nang kumitil sa buhay ng bata? Bago pa man makasagot si Avelina, buong lakas na ibinato ni Zorenyo ang patunay ng umano'y pagtataksil at ang matalim na paghampas ng maliit na bote sa matigas na baldosa ay lumika ng libu-libong piraso ng bubog. Ang pagkalat ng libu-libong piraso ng bubog sa sahig ay tila sumasalamin sa tuluyang pagkawasak ng dangal ni Avelina. Nanlilisik ang mga mata ni Zorenyo, isang matalim na titig na kayang pumatay ng anumang natitirang pag-asa. Pinagkatiwalaan kita! Nanginginig ang buong panga ni Zorenyo habang inilalapit ang mukha sa nurse. Ang kanyang boses ay isang mababang ungol ng isang nasugatang hayop. Ginamit mo ang awa ko. Nilalason mo ang batang yan para hindi ako umalis? Para patuloy kong buksan ang pitaka ko sa inyo? Hayop ka, Avelina. Hindi po totoo yan. Mahal na mahal ko si Tala. Napaluhod si Avelina sa sahig. Hindi alintana ang mga bubog na tumatarak sa kanyang balat. Pilit na inaabot ang laylayan ng mamahaling pantalon ng bilyonaryo. Kahit ipapasok niyo pa ako sa makina, kahit buksan niyo ang puso ko, wala akong intensyong saktan ang bata. Sir Zorenyo, parang awa niyo na. Maniwala kayo sa akin.
Habang umiiyak at nagmamakaawa ang nurse, nadlakad papasok ng silid si Soraya. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit puno ng nakakalasong awtoridad. May hawak siyang isang formal na puting sobre. Tama na ang pag-arte, Avelina. Buko na ang lahat ng dumi mo. Malamig na wika ni Soraya habang iniabot ang sobre kay Zorenyo. Tignan mo yan, Zorenyo. Kaya pala ganyan siya kadesperadang ipasok ang mga batang yan sa buhay mo. Hindi lang dahil sa sakit ni Tala. Dahil alam niya ang nakaraan mo noong naghihirap ka pa. Pilit na binasa ni Zorenyo ang papel kahit nanlalabo ang kanyang paningin sa galit. Isa itong pekeng resulta ng DNA na malinaw na nagpapatunay na si Mael ay anak niya sa isang babaeng nakarelasyon niya bago pa man siya yumaman. Kaya pala ang lakas ng loob mo isabak ang batang yan sa sasakyan ko noon. Dahan-dahang humakbang paatras si Zorenyo, tila nandidiri sa presensya ni Avelina. Plano mo ang lahat. Ginamit mo ang anak ko sa labas. Ginamit mo ang sakit ni Tala para makapasok sa buhay ko at pikutin ako. Isa kang napakaruming linta na nagbabalat kayong anghel. Bago pa man makapagsalita si Avelina para ipagtanggol ang sarili mula sa napakabigat na paratang, mabilis na tumakbo papasok si Mael. Nakita ng 10 taong gulang na bata ang kanyang kinikilalang ina na nakaluhod at umiiyak sa gitna ng mga bubog. Puno ng purong galit ang maliliit na kamao ni Mael nang salubungin niya ang matangkad na bilyonaryo. Buong lakas niyang hinampas ang binti ni Zorenyo habang humahagulgol ng malakas. Masama kang tao, masama ka! Sigaw ng bata, ang mukha ay basang-basa ng luha ng kawalang katarungan. Bakit mo pinapaiyak si Mama Avelina? Siya lang ang nagmamahal sa amin. Wala siyang ginagawang masama, umalis ka na! Ang bawat paghampas ng maliit na kamao ni Mael ay tila martilyong pumupukpok sa nanigas na puso ni Zorenyo. May isang bahagi sa kanyang kaluluwa ang nais yumakap sa bata. Ngunit ang laswan ng pagdududa na itinanim ni Soraya ay tuluyan ng bumulag sa kanyang pangunawa. Sa isip ng bilyonaryo, tinuruan lamang ni Avelina ang bata upang mas lalo siyang makonsensya at makontrol. Ilayo niyo ang batang yan sa akin! Sigaw ni Zorenyo sa mga gwardiya ng ospital na nag-aabang sa labas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang direktor ng ospital na kasabwat ni Soraya. Itigil niyo ang lahat ng pondong nanggagaling sa akin para sa pasyenteng yan. At itong babaeng ito, kaladkarin niyo palabas. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha niya sa loob ng ospital na ito. Marahas na hinawakan ng 2 malalaking gwardiya ang magkabilang braso ni Avelina. Pilit siyang itinayo at kinaladkad papalayo. Nagpupumigla si Avelina. Ang kanyang mga paa ay pilit na kumakapit sa sahig. Ang kanyang tinig ay namamaos sa kasisigaw. Tala, anak ko, huwag niyo akong ilayo sa kanya. Mamamatay siya kapag wala ako. Ang kanyang naghihirap na sigaw ay umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang tunog na nagpapaluha maging sa ilang nurse na nakasaksi. Subalit, walang sinuman ang naglakas loob na labanan ang kapangyarihan ni Zorenyo Alcantara. Nakangiti lamang si Soraya habang pinagmamasdan ang ganap na pagbagsak ng kanyang kalaban. Sa isang madilim na sulok malapit sa hagdanan, nakatayo si Benji. Ang pawisang accountant ni Soraya ay nanginginig habang mahigpit na nakayakap sa isang makapal na folder sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano kinaladkad ang kaawa-awang nurse at narinig niya ang bawat kasinungalingang lumabas sa bibig na kanyang amo. Gustuhin man niyang sumigaw para ipagtanggol si Avelina, ang imahe ng kanyang sariling inang nag-aagaw buhay at umaasa sa sahod niya mula kay Soraya ay mahigpit na pumipigil sa kanyang dila. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata, kinakain ng matinding konsensya. Itinapon si Avelina sa labas ng pintuan ng ospital. Bumagsak siya sa matigas at malamig na semento. Bago pa man siya makabangon upang muling magmakaawa sa mga gwardiya na nakaharang sa salaming pinto, mabilis na lumabas ang isang doktor.
putla at nagmamadali. Ang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Nasaan ang pamilya ng pasyenteng si Tala? Humihingal na wika ng doktor habang pinagmamasdan si Avelina na nakaluhod sa sahig. Bumibigay na ang puso ng bata. Kailangan niya ng emergency open heart surgery ngayon din. Ngunit tinanggal ni Mr. Alcantara ang lahat ng suportang pinansyal. Kailangan namin ng 2 milyong piso na deposito agad kung hindi na siya aabuti ng umaga. Ang muling pagbuhos ng malakas na ulan sa labas ng ospital ay tila naging libingan ng lahat ng natitirang pag-asa sa mundo ni Avelina. Ang matinding buhos ng ulan sa labas ng ospital ay tila nakikiramay sa bawat patak ng luha ni Avelina. Habang umaalingaw-ngaw ang kampana ng kalapit na simbahan para sa unang araw ng simbang gabi, ang bawat tunog nito ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang nagdurusang puso. Nakaluhod siya sa malamig at basang semento sa labas ng emergency entrance. Ang kanyang mga palad ay nakadikit sa malamig na salamin ng pinto, pilit na sumisilip sa loob kung saan matatanaw ang malabong liwanag mula sa ICU. Diyos ko, sana po ay maging maayos si Tala. Bulong ni Avelina. Nanginginig ang kanyang tinig, dulot ng lamig at matinding pagod. Kung maaari po, ako na lang ang bigyan ninyo ng pagsubok. Wag lang siya. Sa sandaling iyon, isang marangyang payong ang biglang umangat sa kanyang ibabaw. Hinaharangan ng ulan na patuloy na bumabagsak sa kanya. Pag-angat ng kanyang tingin, bumungad ang nakang-ising muka ni Soraya. Ang babaeng ito ay tila isang anghel sa paningin ng marami. Ngunit para kay Avelina, ang bawat salitang lumalabas sa mga labi nito ay lason. Heto na ang pagkakataon mo para maging bayani, Avelina. Dahan-dahang wika ni Soraya habang inilalapit ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ito ang iyong kalbaryo. Pirmahan mo ang pag-amin na ito, na ikaw ang nagnakaw ng pondo ng foundation, na ikaw ang sadyang nagpahina sa puso ni Tala para makakuha ng pera. Kapalit nito, personal kong babayaran ang 2 milyong piso para sa operasyon ng bata ngayon din. Pero tandaan mo, diretso ka sa kulungan pagkatapos nito. Napatitig si Avelina sa puting papel na unti-unting nababasa ng ulan. Ang bawat salitang nakasulat doon ay isang malaking kasinungalingan na sisira sa kanyang pangalan at dangal bilang isang nurse. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa loob ng ICU, nakita niya ang maliit na katawan ni Tala na thoy-thop na humihinga sa tulong ng mga makina. Nakita niya ang bawat pag-igting ng dibdib ng bata, ang bawat mahinang pintig ng puso na anumang sandali ay maaaring tumigil. Sa gitna ng tunog ng ulan at ng malayong himig ng mga awiting pamasko, nanginginig ang mga kamay ni Avelina na kinuha ang panulat mula kay Soraya. Pumapatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng asul na tinta, binubura ang linya sa pagitan ng katotohanan at sakripisyo. Pinirmahan niya ang dokumento nang may matinding pait sa kanyang dila. Isinusuko ang kanyang kalayaan kapalit ng huling hininga ng batang itinuturing niyang sariling anak. Hindi pa man natutuyo ang tinta, marahas na hinablot ni Soraya ang papel. Kasabay nito, 2 pulis ang lumabas mula sa likod ng bilyonaryong sasakyan at mabilis na pinalibutan si Avelina. Walang awang ikinabit ang malamig at matigas na posas sa mga kamay ng nurse. Ang tuyot at nakakakilabot na tulog ng paglak ng bakal ay tila naging huling tuldok sa kanyang buhay sa labas ng rehas. Dinala si Avelina patungo sa nakaparadang police car. Bago siya pilit na isakay sa loob, humingi siya ng isang huling pagkakataon. Hinayaan siyang lumapit ng bahagya sa salamin ng ICU. Idinikit ni Avelina ang kanyang palad sa malamig na salamin. Bumubulong ang isang pangako na tanging ang hangin lamang ang nakarinig. Magpakatatag ka, Tala. Babalik ang mama. Mabuhay ka lang, anak. Sapat na yon sa akin. Mabilis na sumara ang pinto ng sasakyan at tangay si Avelina sa dilim ng gabi. Talayo sa tanging pamilyang mayroon siya.
Sa itaas na palapag ng ospital, nakatayo si Zorenyo sa tabi ng bintana. Hawak niya ang isang baso ng alak, pinagmamasdan ang papalayong sasakyan ng pulis. Nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na puwang sa kanyang dibdib, isang bigat na tila nagsasabing may mali sa nangyayaring ito. Ngunit mabilis nang iwinaksi ang kaisipang iyon at mas lalong hinigpitan ang hawak sa kanyang baso. Sa ibaba, ang tunog ng sirena ng pulis ay unti-unting humina hanggang sa muling manaig ang malamig at malungkot na patak ng ulan sa kalsada. Ang malamig na semento ng selda ang naging tanging saksi sa tahimik na pagdurusa ni Avelina. Sa loob ng madilim na silid na amoy, kalawang at pawis, nakaupo siya sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Tinatawanan siya ng ibang mga preso, tinatawag siyang mamamatay batang nurse. Ngunit nananatili siyang walang kibo. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa paggalaw, hindi upang sumagot sa mga pangungutya, kundi upang bumigkas ng mga dasal para sa kaligtasan ni Tala. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa silid ng ospital, sa huling sandali bago siya tuluyang iginapos ng batas. Sariwa pa sa kanyang alaala ang eksena, bago siya pilit na isinakay sa loob ng police car. Habang ilahila siya ng mga pulis, nakita niya si Benji na nakatayo sa isang madilim na sulok, nang inginig ang buong katawan habang nakatingin sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na dinukot ni Avelina mula sa kanyang bulsa ang huli niyang natitirang mga barya. Ang perang itinabisanan niya para sa pamasahe at pagkain nila ni Mael. Inilagay niya ito sa nanginginig na kamay ng accountant. "Benji, pambili mo ito ng gamot ng nanay mo." Pabulong na wika ni Avelina, ang boses ay puno ng katapatan sa kabila ng sariling kapahamakan. "Huwag kang mag-alala sa akin. Basta maging mabuti kang anak." Ngayong gabi, habang hawak ni Benji ang mga gusot na baryang iyon sa loob ng kanyang maliit na opisina sa foundation, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang bawat sentimo ay tila may bakas pa ng luha ni Avelina, isang paalala ng kadalisayan ng puso ng babaeng kasalukuyang nabubulok sa kulungan dahil sa kasinungalingan ng kanyang amo. Tinitigan ni Benji ang kanyang ina na mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto at isang matinding udyok ng konsensya ang nagsimulang gumising sa kanyang natatakot na kaluluwa. Habang nagaganap ang lahat ng ito, isang marangyang charity gala ang kasalukuyang idinadaos ni Soraya sa isang tanyag na hotel. Suot ang kanyang mamahaling bestida at mga alahas, nakasuot din siya ng kanyang pinakamagandang maskara, ang maskara ng isang anghel na nagligtas sa isang batang may sakit sa puso. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila musika sa kanyang pandinig, habang si Zorenyo naman ay nakaupo sa isang sulok. Hawak ang kanyang baso ng alak at tila malayo ang iniisip. Hindi na nakaya ng konsensya ni Benji. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, bumalik siya sa opisina ni Soraya. Gamit ang kanyang kaalaman sa computer, sinimula niyang i-hack ang mga private files ng kanyang amo. Ang bawat pag-click ng mouse ay tila pintig ng puso na puno ng takot. Alam niyang kapag nahuli siya, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang kaligtasan ng kanyang ina. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang imahe ni Avelina na nakaposas, mas lalong tumitindi ang kanyang determinasyon. Sa loob ng selda, dahan-dahang gumuhit si Avelina ng isang maliit na bituin sa maalikabok na sahig gamit ang kanyang kuko. Ang bituing yon ay para kay Tala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang matamis na ngiti ng bata, ang tanghing liwanag na nagbibigay sa kanya ng lakas upang mabuhay sa gitna ng kadilimang ito. "Maaabutan ba ako ng mga tauhan ni Soraya?" Bulong ni Benji sa sarili habang nakikita ang progress bar ng download sa kanyang screen. Sa los, hindi na siya humihinga nang mag-flash ang salitang "Transfer complete." Kasabay nito, ang malakas na pagbukas ng pinto ng opisina ay lumika ng isang nakakagulat na ingay sa buong palapag. Ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na papalapit sa kanyang kinalalagyan
ay nagpahiwatig na ang kanyang lihim ay hindi na lihim. Ang mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng opisina ni Benji ay tila mga dagok ng kamatayan sa kanyang pandinig. Sa loob ng ilang segundo, mabilis niyan hinugot ang maliit na drive mula sa computer at isinilid ito sa loob ng kanyang medyas bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang malalaking tauhan ni Soraya. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng bato habang tinititigan ang nanginginig na accountant. Ano ang ginagawa mo rito sa ganitong oras, Benji? Tanong ng isa sa kanila. Ang boses ay puno ng pagdududa. Inutusan kami ni Ma'am Soraya na i-lockdown ang lahat ng computer. Mukhang may nagtatangkang magnakaw ng impormasyon. Ano? Tinitignan ko lang ang budget para sa gamot ng nanay ko. Pautal-utal na sagot ni Benji. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Paalis na rin ako. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang kilalang pagiging mahiyain at hinhin, hinayaan siyang makalabas ng gusali. Ngunit ramdam niya ang mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Sugatang nakatakas si Benji mula sa takot na bumabalot sa kanya at mabilis na nagtungo sa isang maliit na internet cafe sa kabilang kalsada. Doon, gamit ang nanginginig na mga daliri, ipinadala niya ang lahat ng files, ang totoong medical records ni Tala, ang mga ebidensya ng paglustay ng pera ni Soraya at ang manipulasyon sa DNA test. Direkta sa pribadong email ni Zorenyo Alcantara. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanyang madilim na penthouse, mag-isang nag-iinom si Zorenyo. Ang bawat lagok ng alak ay hindi sapat upang burahin ang imahe ni Avelina na nakaposas at umiiyak sa gitna ng ulan. Isang tunog ng notification mula sa kanyang laptop ang bumasag sa katahimikan. Sa simula ay binaliwala niya ito. Ngunit ang pangalan ni Benji sa subject line ay pumukaw sa kanyang atensyon. Habang binubuksan ni Zorenyo ang mga files, ang bawat dokumentong lumilitaw sa screen ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Nakita niya ang bawat kasinungalingan ni Soraya. Nakita niya ang ebidensya na si Avelina ay hindi kailanman nagkasala, kundi naging biktima lamang ng isang masalimuot na bitag. Ang bawat salita ng pang-uuyam na ibinato niya sa nurse ay bumalik sa kanya na parang mga matatalim na kutsilyo. Hindi makapaniwala si Zorenyo sa kanyang mga nababasa. Bumaba siya at nagmamadaling nagtungo sa ospital sa gitna ng gabi. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Manang Rosa na nakikipag-usap sa isang nurse sa tabi ng water dispenser. Kawawa naman si Ineng Avelina. Hikbi ng matanda habang nagpupunas ng luha gamit ang kanyang apron. Siya na nga ang nagpakasakit para sa batang yan. Siya pa ang nabilanggo. Alam ng Diyos na inosente ang batang iyon. Wala siyang ibang ginawa, kundi magmahal ng wagas ng walang hinihihing kapalit. Ang mga salitang iyon ay naging huling mitsa. Ang buong mundo ni Zorenyo ay tuluyang gumuho sa bigat ng kanyang konsensya. Napasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang tuhod ay nanghihina habang pilit na humihinga ng malalim. Nasusuka siya sa sariling pandidiri. Paano niya nagawang pagbuhatan ng kamay at saktan ang nag-iisang tao na naging totoo sa kanya? Ang lalaking akala niya ay makapangyarihan ay isa lamang palang hangal na nagpagawit sa isang demonyong may mukha ng anghel. Hinablot ni Zorenyo ang kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit at bagong determinasyon. Tinawagan niya ang kanyang head of security na may boses na kasing lamig ng kamatayan. Ay lockdown niyo ang lahat ng gusali ni Soraya ngayon din. Huwag niyong hahayaang makalabas ang babaeng yan kahit 1 sentimetro. At ihanda niyo ang lahat ng abogado ko. Kukunin natin si Avelina sa kulungan. Ang matunog na pagkakabasag ng kanyang telepono matapos niyang ihagis ito sa pader ay naging hudyat ng simula ng isang malupit na pagbawi. Ngunit sa kabila ng galit, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Mapapatawad pa ba siya ng babaeng dinurog niya ang pagkatao?
Nasa rurok ng kanyang tagumpay si Soraya. Sa loob ng isang mamahaling restaurant, nakaupo siya kasama ang mga matataas na opisyal ng lungsod. Hawak ang gintong pluma na gagamitin sa pagpirma ng ₱1 bilyong kontrata para sa bagong mall. Ang kanyang halahak ay malutong, puno ng kayabangan, habang iniisip na nabubulok na sa selda ang nurse na humarang sa kanyang ambisyon. Ngunit ang kislap ng kanyang mga mata ay biglang napalitan ng takot nang marahas na bumukas ang malaking pinto ng hall. Pumasok si Zoreño. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay kasiing lamig ng kamatayan. Kasunod niya ang isang pangkat ng mga pulis at ang kanyang mga personal na abogado. Ang bawat hakbang ng bilyonaryo sa makintab na sahig ay tila tunog ng hatol na dumarating para sa isang kriminal. Zoreño, darling! Anong ginagawa mo rito? May sorpresa ka ba para sa akin? Pilit na paglalambing ni Soraya, bagaman ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig sa ilalim ng mesa. Oo, Soraya, isang sorpresa na matagal mo nang dapat natanggap. Malamig na tugon ni Zoreño habang inilalapag ang isang tablet sa harap ng mga opisyal. Lahat ng ebidensya ng iyong paglulustay sa pondo ng foundation, ang pagmamanipula mo sa medical records ni Tala at ang pagpalsipika mo sa DNA test ni Mael ay nasa kamay na ng otoridad. Ang mukha ni Soraya ay biglang nawalan ng kulay. Sinubukan pa rin niyang mag-inarte, umiyak at magpanggap na biktima sa harap ng maraming tao. Ngunit walang awang pinunit ni Zoreño ang kanyang bawat kasinungalingan sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng isang audio recording kung saan naririnig ang pag-uutos ni Soraya sa direktor ng ospital na lasunin ang isipan ng bilyonaryo laban kay Avelina. Hindi totoo yan! Binayaran niyo lang ang accountant na yan para siraan ako! Sigaw ni Soraya. Ang kanyang maskara ng pagiging anghel ay tuluyan ng nalaglag, pinalitan ng isang mukhang puno ng pot at desperasyon. Wala nang nakinig sa kanya. Ang tuyot na tunog ng paglak ng bakal na posa sa kanyang mga mapuputing pulso ay naging hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Kinalagkad si Soraya palabas ng restaurant habang nagmumura at nagsisisigaw. Ang kanyang mamahaling bestida ay nabahira ng sariling pawis at dumi habang pinagmamasdan siya ng lahat ng may pandidire. Ito ang karma na matagal nang hinihintay ng mga taong kanyang inapakan. Matapos ang kaguluhan, hindi nag-aksaya ng panahon si Zoreño. Mabilis siyang nagtungo sa ampunan kung saan pansamantalang kinuha ni Soraya sina Mael at Tala. Sa isang maliit at madilim na kwarto, natagpuan niya ang dalawang bata na magkayakap at umiiyak. Nang makita siya ni Mael, hindi ito lumapit. Ang bata ay tumayo sa harap ng kanyang kapatid, tila isang maliit na sundalong handang protektahan si Tala mula sa lalaking nanakit sa kanilang ina. Lumuhod si Zoreño sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa luha habang pilit na inaabot ang mga bata. Mael! Tala! Patawarin niyo ako! Nandito na ako para kunin kayo. Pupunta na tayo kay Mama Avelina. Ang bawat hikbi ni Zoreño ay bumasa sa damit ni Mael habang yakap niya ang mga ito ng mahigpit. Nasaan ang Mama Avelina ko? Tanong ni Mael sa pagitan ng kanyang mga luha. Isang tanong na lalong dumurog sa puso ni Zoreño dahil alam niyang wala pa siyang mukhang maihaharap sa babaeng isinakripisyo ang lahat. Pagkatapos ng mabilis na pag-aayos sa mga bata, hindi na nagpalipas ng oras ang bilyonaryo. Gamit ang kanyang pinakamabilis na sasakyan, nagtungo siya sa Women's Penitentiary. Ang bawat minuto ng paglalakbay ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Nakatay siya ngayon sa harap ng malalaking rehas na bakal, may hawak na isang simpleng puting bulaklak, ang paboritong kulay ni Avelina, habang hinihintay ang pagbukas ng pinto. Ngunit sa likod ng rehas na iyon, gaano na nga ba kawasak ang kaluluwa ng nurse na kanyang pinagkaitan ng katarungan? Ang nakakakilabot na tunog ng pagbubukas ng mabigat na rehas na bakal ay bumasag sa katahimikan, at mula sa dilim ng kulungan,
Isang anino ng isang babae ang dahan-dahang lumabas. Ang nakakakilabot na tunog ng pagbubukas ng magbigat na rehas na bakal ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Mula sa madilim at malamig na pasilyo ng piitan, dahan-dahang lumabas ang isang anino. Payat, namumutla at tila tuyot na ang mga labi, lumabas si Avelina daang mga mata ay kasing tigas na ng bakal. Ang bawat hakbang niya sa semento ay hindi na naghahanap ng kalinga, kundi puno ng isang pagkataong pinatibay ng matinding katarungan. Sa labas ng gate, nakatayo si Zorenyo. Ang bilyonaryong dati ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay tila isang basang sisiw sa ilalim ng init ng araw. Nang makita niya si Avelina, mabilis siyang lumapit at walang pasabing lumuhod sa magaspang na lupa. Ang kanyang mga mamahaling pantalon ay nabahiran ng alikabok habang humahagulgol siya ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng nurse. Avelina, patawarin mo ako. Nalaman ko na ang lahat. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko sa iyo. Hikbi ni Zorenyo, ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit, sa lahat ng pait na idinulot ko sa iyo. Malamig na umatras si Avelina. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pait na tila hindi na kayang burahin ng kahit anong salita. Tinitigan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang lalaking muntik ng pumatay sa pag-asa ng mga batang mahal niya dahil lamang sa kanyang bulag na pagdududa. Ang pera mo, Zorenyo, ay kayang bumili ng pinakamagaling na doktor. Ngunit hindi nito kayang ibalik ang mga gabing hindi ako nakatulog dahil sa takot na mamatay ang anak ko habang ako ay nasa loob ng rehas. Ang boses ni Avelina ay kasing lamig ng hangin sa sementeryo. Ang pagdududa mo ang pumatay sa tiwala ko at ang kayabangan mo ang halos kumitil sa buhay ni Tala. Hindi nabibili ng luhang yan ang dangal na kinuha niyo sa akin. Dahan-dahang lumapit si Mael at ang mahinang si Tala na karga ng isang social worker sa likuran ni Zorenyo. Nang makita ni Avelina ang mga bata, doon lamang lumambot ang kanyang mukha. Mabilis siyang lumapit at niyakap ng mahigpit ang dalawa, tila ibinubuhos ang lahat ng kanyang pangungulila sa loob ng ilang linggong pagkakahiwalay. Mama Avelina, huwag mo na kaming iwan! Sigaw ni Mael habang isinusabsob ang mukha sa balikat ng nurse. Kinuha ni Avelina ang mga bata mula sa social worker. Tumalikod siya kay Zorenyo na nananatiling nakaluhod sa alikabok. Sa bawat hakbang niya palayo, ramdam niya ang bigat ng tingin ng bilyonaryo, ngunit hindi siya lumingon. Dahan-dahang pinagpaga ni Avelina ang alikabok sa tuhod ni Mael, isang simpleng galaw na tila isang pader na itinayo sa pagitan nila at ng lalaking nanakit sa kanila. Ganap niyang binaliwala ang presensya ng bilyonaryo. Tila isa na lamang itong estranghero sa gitna ng kalsada. Naiwang mag-isa si Zorenyo sa labas ng penitentiary. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa tuyong lupa. Napagtanto niya sa sandaling iyon na ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil lamang sa paghingi ng paumanhin. Kailangan niya itong paghirapan. Kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siyang muling makita ang ngiti ng babaeng kanyang dinurog. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang pinagmamasdan ang papalayong silweta ni Avelina at ng mga bata, timitigan ni Zorenyo ang blueprint ng kanyang bilyong-pisong proyekto na nakapatong sa dashboard. Sa isang biglaang desisyon, maingat niya itong hinawakan at pinunit sa gitna ng may bagong determinasyon. Ang tunog ng pinupunit na papel ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang lumang pagkatao. Saan na ba pupunta si Avelina na yung wala siyang kahit na isang sentimo sa kanyang bulsa, kundi ang tanging bitbit ay ang kanyang dignidad at ang dalawang batang umaasa sa kanya? Lumipas ang 6 na buwan mula nang lisanin ni Avelina ang madilim na pasilyo ng piitan. Sa isang maliit na klinika sa liblib na bahagi ng Laguna,
Tahimik siyang nagtatrabaho bilang isang assistant. Mahirap ang buhay. Madalas ay kulang ang kinikita para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila kina Mael at Tala. Ngunit ang bawat gabi na mahimbing na nakakatulog ang mga bata sa kanyang tabi ay sapat na upang hilumin ang mga sugat ng kanyang nakaraan. Hindi na siya ang yata-yatang nurse na madaling mauto. Siya ay naging isang babaeng kasing tatag ng batong, nakatirik sa dalampasigan, hinubog ng bawat hampas ng alon ng kawalang katarungan. Sa kabila ng kanyang pananahimik, ramdam ni Avelina ang presensya ng isang aninong pilit na nagpapakita ng pagsisisi. Tuwing sasapit ang katapusan ng buwan, may dumarating na sako ng bigas, mga gamot para kay Tala, at mga bagong kagamitan para sa pag-aaral ni Mael. Walang nakasulat na pangalan, ngunit batid ni Avelina kung kanino galing ang mga ito. At tulad ng kanyang binitawang pangako sa sarili, bawat padala ay maingat niyang ibinabalat muli at ipinapabalik sa pinanggalingan nito. Hindi nabibili ng mga material na bagay ang kapatawarang pilit na hinahanap ni Zorenyo. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi si Avelina, napadaan siya sa dating lupang kinatatayuan ng kanilang ampunan. Nagulat siya nang makitang wala na ang mga higanting billboard na itatayo sa ng Marangyang Mall. Sa halip, isang malaking gusali ang unti-unting nabubuo. Sa harap nito ay may isang karatula. Tala Children's Hospital. Isang handog para sa mga batang nangangailangan. Pilit na iginupo ng kuryosidad si Avelina, kaya lumapit siya sa bakod ng construction site. Sa gitna ng nagliliparang alikabok at ingay ng mga makina, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng tao. Ngunit hindi ito ang Zorenyo na suot ang mamahaling suit at sapatos na gawa sa Italia. Ang lalaking nasa harap niya ay nakasuot lamang ng isang luma at maduming t-shirt, maong na pantalon na puno ng mansa ng semento at isang kupas na sombrero. Nakita ni Avelina kung paano binuhat ni Zorenyo ang mabibigat na sako ng semento sa kanyang sariling balikat. Ang kanyang balat ay nasusunog na sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Tila, pinarurusahan ni Zorenyo ang kanyang sariling katawan sa bawat bigat na kanyang dinadala. Nang mapansin niya ang presensya ni Avelina, tumigil siya sa kanyang ginagawa. Nagtama ang kanilang mga paningin sa gitna ng init at alikabok. Walang sigawan, walang sumbatan. Tanging isang tahimik na pag-uusap ng dalawang pusong parehong wasak, ngunit sinusubukang bumangon. Nakita ni Avelina ang matinding pagbabago sa mga mata ni Zorenyo. Wala na ang kayabangang dati ay nagpabulag dito. Pinalitan ito ng isang malalim at tapat na pagpapakumbaba. Naupo si Zorenyo sa isang tabi, malayo sa mga trabahador, at binuksan ang kanyang baon. Isang simpleng packed lunch na binubuo lamang ng tuyo at kanin ang kanyang kinakain ng may katahimikan, malayo sa mararangyang restaurant na dati niyang kinagawian. Ang tanawing ito ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa dibdib ni Avelina. Nakikita niya ang isang lalaking unti-unti nang binubuo ang sarili mula sa abo ng kanyang mga pagkakamali. Dahan-dahang lumapit si Zorenyo sa kanya. Ngunit huminto ito sa tamang distansya. Isang distansya ng paggalang at respeto na hindi niya naibigay noon. Tinanggal niya ang kanyang sombrero at pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang braso. Hindi ko ito ginagawa para pilitin kang patawarin ako, Avelina. Mahinang wika ni Zorenyo. Ang kanyang boses ay paos dahil sa pagod. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. Dahil gusto kong malaman mo na ang lupang ito ay hinding-hindi na muling magiging simbolo ng kasakiman. Nanatiling tahimik si Avelina, pinagmamasdan ang bawat patak ng pawis na bumabagsak sa lupa mula sa mukha ng bilyonaryo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, tanging ang tunog ng pagpukpok ng mga martilyo sa malayo ang maririnig. Pwede ko ba silang kamustahin kahit saglit? Ang tanong ni Zorenyo ay puno ng pag-aalinlangan at takot na baka muli siyang tanggihan. Kahit hindi mo ako kausapin,
Gusto ko lang makita kung maayos na ba ang paghinga ni Tala. Kasabay ng kanyang tanong, ang banayad at mahiyain ng ngiti ni Tala na nakasilip mula sa likod ng isang puno sa malayo ay tila naging sagot ng tadhana. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang luntiang dahon na tinangay ng banayad na hangin ng pagbabago. Sa loob ng Women's Penitentiary, malayo sa marangyang buhay na dating niyang kinagawian, nakaupo si Soraya sa isang sulok ng laundry area. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang perpektong pampaganda na dati niyang ginagamit bilang balute. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging gintong pluma lamang ang hawak, ngayon ay puno na ng kalyo mula sa paglalaban ng mabibigat na kumot ng mga kapwa preso. Sa tuwing maririnig niya ang tunog ng rehas na sumasara tuwing gabi, doon lamang niya natatanto ang bigat ng kanyang mga nagawa. Ang bawat sentimo na ninakaw niya mula sa mga bata ay tila naging mga kadena na habambuhay na hihila sa kanya sa ilalim ng pagsisisi. Wala siyang ibang kasama, kundi ang multo ng kanyang sariling kasakiman, isang malupit na paalala na ang lahat ng kayamanang nakuha sa masamang paraan ay maglalaho rin na parang usok. Sa kabilang bahagi ng lungsod, isang masayang pagdiriwang ang nagaganap. Ang engrandeng pagbubukas ng Tala Children's Hospital ay dinaluhan ng maraming tao, ngunit hindi ang mga matataas na opisyal ang bida sa araw na ito. Ang mga bata mula sa iba't ibang ampunan ang siyang nangungguna sa seremonya. Ang dating lupang simbolo ng pang-aapi ay isa na ngayong santuwaryo ng pag-asa. Nakatayo si Avelina sa gitna ng main hall, suot ang kanyang malinis at puting uniforme bilang head nurse. Ang kanyang mukha ay naglilihab sa isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong materyang na bagay. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang matatag na paninindigan at kagalakan habang pinagmamasdan ang malulusog na mga bata na nagtatakbuhan sa pasilyo. Si Tala, na ngayon ay may malakas na pintig ng puso, ay masayang nakikipaglaro kay Mael sa maliit na garden ng ospital. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang himig ng tagumpay laban sa kamatayan. Lumapit si Zoreño sa kanyang tabi. Hindi na siya ang mapagmataas na bilyonaryo na kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapakumbaba at tapat na pagmamahal habang tinititigan si Avelina. Hindi naging madali ang huling 12 buwan. Maraming gabi ang dumaan na puno ng mahahabang pag-uusap, mga paghingi ng tawad, at ang unti-unting muling pagbuo sa tiwalang nga durog. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan ni Avelina na ang tunog ng pagsisisi ay hindi naririnig sa salita, kundi nakikita sa bawat pawis na ibinuhos ni Zoreño para sa ospital na ito. Avelina, tingnan mo sila. Mahinang wika ni Zoreño. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dito nagsisimula ang totoong buhay. Salamat, dahil hindi ka sumuko sa akin, kahit na ako mismo ay sumuko na sa sarili ko noon. Dahan-dahang hinawakan ni Zoreño ang kamay ni Avelina. Ang kanilang mga daliri ay magkahulog, isang mahigpit at tapat na kapit na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nakikita sa mga pelikula na puno ng mararangyang regalo. Ito ay isang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas na mas matatag. Isinandal ni Avelina ang kanyang ulo sa balikat ni Zoreño habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw mula sa balkonahe ng ospital. Ang init ng katawan ng isa't isa ay sapat na upang pawiin ang anumang natitirang lamig ng nakaraan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng katarungang ipinagkait ay tila nalusaw na sa ilalim ng liwanag ng pagpapatawad. Nahanap na ni Avelina ang kanyang kapayapaan. Hindi ito nanggaling sa paghihigante, kundi sa kanyang kakayahang magpatawad nang hindi kinakalimutan ang kanyang sariling halaga. Si Zoreño naman ay nahanap ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng pantalikod sa kanyang dating sarili at pagtanggap sa responsibilidad ng pagiging isang tunay na tagapang-alaga. Ang huling pagninilay ng kwentong ito
ay nananatiling nakatatak sa bawat sulok ng ospital. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang bank account o sa lawak ng kanyang lupain. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa kakayahan nating protektahan ang mga mahihina, sa tapang nating aminin ang ating mga pagkakamali, at sa lawak ng ating puso na magbigay ng pagmamahal kahit sa gitna ng matinding sakit. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang iglap, ngunit sa bawat segundo na pinipili nating maging mabuti, ang tadhana ay gumagawa ng paraan upang ibalik sa atin ang bawat luhang ating ibinuhos. Ang huling hininga ng katotohanan ay laging puno ng pang-asa, at sa bawat tibok ng puso ni Tala, may isang kwento ng tagumpay na patuloy na isinisigaw sa buong mundo. Ang pag-ibig, kailanman, ay hinding-hindi mabibigo.